Hello mga kasabong, magandang araw sa inyong lahat dyan. Welcome po dito mga kasabong sa ating bagong YouTube channel, Pobreng Manabong. Mga kasabong, yung ating topic ngayon, para po ito sa mga buyer, no? Hindi na pa para sa buyer, pati na rin sa breeder. Ginawan ko to ng video dahil kasi dapat huwag tayong manglamang ng sobra-sobra sa ating mga kapwa sabungero. Dahil yung buyer, isang sabungero, yung breeder, isang sabungero, huwag tayong manlamang ng gusto sa ating kapwa sabungero. Para po to sa mga buyer at sa breeder. Lalong-lalo na sa mga buyer mga kasabong. Okay? Pero bago ko po sabihin sa inyo mga kasabong yung aking isang experience sa isang buyer, makikisuyo ako sa inyo mga kasabong, no? Yung mga bagong viewers natin. Kung hindi ka nakapag-subscribe, pindutin mo na subscribe sa ibaba at yung bell button para updated ka pag may bago akong video na i-upload mga kasabong. Okay? Nag-upload pa ako dito ng mga basic tips from breeding to conditioning. Okay? Thank you. Ito mga kasabong, isa to sa experience ko sa isang buyer. Marami na akong naengkwentro ng mga iba't ibang ugali ng mga buyer mga kasabong kasi medyo matagal na rin ako nagbebenta online. More on benta kasi ako kaysa paglalaban. Kasi mga kasabong, alam niyo naman sa hirap ng buhay, isa po akong mahirap na sabungero, minsan lang tayo makapaglaban dahil wala tayong budget, no? Kaya more on benta talaga ako dahil family first muna, no? Kaya ginauna ko talaga yung pamilya kaysa paglalaban. Kaya marami na akong naengkwentro ng iba't ibang ugali. Ito, i-share ko sa inyo yung isang experience sa isang buyer. Nagbenta ako 3 stag sa online. Pinost ko sa Facebook, no? 3 stag, 5 months old. Konti na lang yung kulang, manlaban na sila. Binenta ko ng sobrang mura dahil alam niyo, financial problem, may babayaran talaga ako na importante. Binenta ko ang 3 5 months old, 3K lang. Kung isa kang breeder, isa kang sabungero, alam mo na sobrang mura na ng 3K sa 3 stag. Kaya may isang buyer na kursunada talaga bibili. Sabi ko, 3K lang, ubusin mo na to, Dol. 3K lang. Siyempre, interesado siya bumili kasi alam niya na mura. Sabi niya, pwede ba tumawad kasi malayo pa sa amin. Sa totoo lang, medyo malayo talaga yung lugar nila. Kasi may tutawad daw siya dahil may magagas pa siya sa kanyang motor. Kung motorsiklo, siguro babiyahe pa ng 1 oras at kalahati mula sa kanila papunta dito sa amin. Kaya tumawad siya. Siyempre, gusto ko na rin mabenta kasi kailangan ko talaga ng pera. Sabi ko, oo, sige. Pwede 2.8 na lang. 2.8 na lang. Ikaw na yung magdala ng sisidlan. Sabi niya, pwede ba, boss? 2.7 na lang. Sabi ko, sige, okay. Nag-okay na lang ako kasi kailangan ko talaga ng pera. Sabi niya, bukas na lang ng umaga, kukunin ko kasi medyo hapon na. Sabi ko, okay, sige, walang problema. Kinabukasan ng umaga, nag-chat siya. No? Hindi pa ako nakapag-online, nag-chat siya. Dol, pwede ba 2.5 na lang kasi ako naman yung magpipick up dyan sa inyo. Alam niyo mga kasabong, yung magbebenta na breeder online, yung price na nilagay nila, pick up price talaga yan. Pick up price talaga yan. Kung malayo man yung sa inyo, kayo na po yung gagastos sa pamasahe o sa panggas ng inyong motor. No? Pero depende yan. Mapag-usapan ninyo sa nagbenta. No? Pwede naman yan kasi matingnan niyo yung price. Kung mahal naman yung presyo na binigay ng breeder, ng seller, pwede nyo naman tawaran. Kunwari, nagbenta 3 stag, 10K. Siyempre, pwede naman yung pakiusapan yung seller or breeder na tatawad kayo sa panggas. Pero yung sa akin po mga kasabong, sobrang mura na. Pero ang ginawa niya mga kasabong, tinawaran niya ng husto para makalamang pa siya sa babaratin niya pa ako ng husto yung presyo ko. Barat na nga yung presyo, binabarat niya pa ako, gumagawa siya ng paraan para maibsan ko pa yung presyo. Kaya ang ginawa ko, pag open ko sa aking cellphone, sa aking messenger, sabi niya 2.5 na lang daw. Kasi siya daw yung magpipick up. Kaya ang ginawa ko, tinanggihan ko, sabi ko, wag na lang kasi yung 2.5 hindi ko na may babayaran kasi ako sa pera niyan, hindi nakakasya pa. Wag na lang. Hanap na lang ako ng iba, sabi ko. Nag-reply siya, sabi niya, paano yan, Dol? Nakabiyahe na ako, medyo malayo na yung nabiyahe ko papunta dyan sa inyo. Kaya wala akong nagawa, nag-okay na lang ako sa 2.5 kasi baka nakabiyahe na daw siya ng malayo mula sa kanila papunta sa amin. Pero hindi ako naniniwala mga kasabong na bumiyahe siya. Sa layo na lugar nila papunta dito sa amin, babiyahe kaya siya pupunta dito. Alam niya hindi pa ako nag-okay, hindi pa ako nag-oo sa 2.5 na sinabi niya.
Kaya ang ginawa ko na lang, nag-okay na lang ako sa 2.5 kasi baka ipopost niya pa ako sa Facebook, no? Baka ipapahiya pa tayo. Kaya ginawa ko, nag-okay na lang ako. Kaya ito mga kasabong, no, para po sa mga buyer na ganyan. Wag po tayo masyadong manglamang sa kapwa natin sa bungero. Lalo lang luna sa mga breeder, mahirap na sa bungero na mahirap na breeder na katulad ko mga kasabong. Okay? Kung alam nyo na sobrang mura na ng presyo, wag nyo nang tawaran pa ng husto para lang sa panggas ninyo. Pag mura na yung presyo, kung pwede, kayo na lang yung gagastos para sa pamasahe ninyo at sa panggas. Okay, hanggang dito lang mga kasabong, no? Maraming salamat sa time sa pagpapanood. Ingat po kayong lahat mga kasabong. Mabuhay po tayo mga sabungero.